Magandang gabi po. Ah, 11:23 pa lang sa ngayon. Ang pinagtataka ko, talaga sinasabi ko nga na pakunwari lang yan. Pakunwari lang yan ni BBM na kinasuhan niya si Martin Romualdez. Pakunwari lang. Anong ebidensya ko? Numero 1 kong ebidensya ito po. Ito po yung ebidensya ko. At ang lahat na kasama rito sa nag-interview, ito mga salot sa bayan, mga kakutsaba ni Martin Romualdez. So, ngayon ang ebidensya ko, Ronald, ikaw ebidensya ko. Bera mo, istasyon ni Romualdez ang nag-interview kay Sandro Marcos. Paano mo sabihin na pinapabilanggo ni PBBM si Martin Romualdez? Kakalukuhan. Ito Ronaldo, ebidensya ko to na makamarcos ka na talaga. Interviews sa mga programa, no, kahit saan. Oh. Ano naman ang pumasok sa isip niyo? At pumayag kayong mag-guest dito sa isang napakawalang kakwenta-kwentang programa na to. Ayan, kunwari pa yung mga kwento, yung mga pabjok-jok nila. Pero ang katotohanan, ang channel na ito ay pag-ari ng Prime TV na ang may-ari ay si Martin Romualdez. Imaginin mo, bakit magpapa-interview si Sandro Marcos kay Martin Romualdez na sinasabi naman ng tatay niya na si BBM ay pinakasuhan na daw niya si Martin Romualdez dahil sa flood control. Mastermind daw si Martin Romualdez. Paano yung Alam mo, machination sa utak niyo? I'm asking myself the same. Nagpapasalamat lang ako, hindi ako parte sa mga jokes niyo. No? Buti na lang. Gulo yun. Actually, medyo subtle pa nga yung jokes namin. Parang hindi. Pinuwasan na. I just came here to laugh. Salamat It is naman. our honor and privilege to have you. Yes. Thank you for having me. Kaya nagulat kami. Si Prof, Yan, dito dapat gusto ko magtanong kay Majok, kay Sandro. Sa baba. Sige nga. Kong, so based na sa sa iyong past. Sorry, nagka-fanboy siya. Yes, Nagka-fanboy. Parang I don't like where this is going. Ay, hindi naman, hindi controversial. Hindi past. And then, kasi syempre, you studied high school sa London. Yeah. And then college. Yes. And then you also did your master's Correct. in So, half of your formative years actually nasa London, outside the country. So, Opo. ano yung mga na-observe mo dun and na mga natutunan mo dun sa London that you think na madadala mo dito sa yung experience sa politics dito sa loaded Question. Loaded question. Ano naman? No. I mean, I'm very lucky and blessed to have been able to study abroad, to be able to live abroad. I worked abroad for 2 years. Wow. Before entering politics, I was in the private sector in London. I think, again, the fact that I was able to live a normal life, normal life abroad was very good for me, and I was able to stay grounded. And again, I find myself very lucky to have been able to do all of that. Wow. And I try and bring it in, and to have worked in the private sector before entering public service, I think was a very good thing for me. I was able to. So you lined up in coffee shops and you walked in the streets Like a normal person. and took the underground just like everybody else. Correct. Ako susugat. I loved it. Normal nga eh. Kaso dalawa rito sa house dito, hindi normal. Pumili na lang kayo. Susugan ko yung sinabi ni Prof kasi nag-research nag-google siguro. Mukha na nga eh. Yan yung pinaka-genius sa amin. Yeah. Philippine science yan. Yes. Tapos mathematician yan. Meron niyang masteral, doctorate. No? Yung masteral at doctorate ko, recto lang eh. International relations, di ba? International relations. International relations and then development studies, my master. Correct. Wow. Pero di ba, nasa ibang bansa ka, you study there, international relations. Ano yung konsepto ng ibang bansa sa politika dito sa Pilipinas? And bakit pumasok ka sa politika sa Pilipinas? Yes. Well, Yeah. let's split that into ano yung konsepto ng? Ng konsepto international, ng konsepto sa ibang bansa, Ah. international. Paano nila tayo tinitignan? No, parang gano'n, Oh. 'di ba? Tapos 'di ba, dito nasa Pilipinas ka, iba yung konsepto, konteksto. That's a good question. First, to answer the first question, I think
lagi sinasabi ng mga tao na sobrang gulong politika dito sa Pilipinas. While that is the case, I don't think any other country is exempt from the same. If you look at the US, you look at the UK, ilang prime ministers sa UK in the last Correct. 6-7 years, I think 4 or 5. Right. In Spain, if you look at what's going on now, so political noise, political gulo is part and parcel of And let's not even everything. talk about the US. It's not exclusive Yeah. to the The Philippines. Bakit ako pumasok? Because, again, I'm blessed and lucky to have lived the life that I live. And I think it's time to give back. Yun, giving back. Giving back, yeah. So you were surrounded by, well, essentially public service all your life. Makita ba? So Naglulukuhan lang your kayo house must dyan. have been super Tayo ang crowded. pinaglulukuhan ng mga yan. All sorts of people coming Always, in. always. You were used to the whole, the lines and the people in the waiting area. So siguro that's what developed your, well, not the taste, but at least the inclination towards it. Alam mo, it's funny you say that. That's why na nga nung nanalo si Pangulo in 2022, they expected me and my brothers to move into Malacanang with them. Right, right. I said absolutely not. Oh, so Way. not a lot of people know that. I Oo think. nga, ako, ngayon ko rin lang. No, it's just because, I mean, kung nakatira ka sa palasyo or at least in Bahay Pangarap where the president lives now, kahit anong oras, sa gabi, sa umaga, kung lumabas ka, there's always an ambassador, there's a general, sobrang gulo. And I said, not for me. So hindi ka sa palasyo nakatira. No. So hindi ka prinsipe ng Kunwari ka pa. In-interview nila, itong 4 na to nag-interview, mga tauhan to ni Romualdez. At saka si Ronald Llamas naging tauhan na rin. Kasi si Romualdez po may-ari ng channel na ito. Tapos, bakit in-interview si Marcos? Yan ang unang tanong ko. Kayo, kung bakit ako nagtatanong na yan, ay ito po yung pinagmulan yan. Ilagay ko muna dito ang tanong dito na inanunsyo po ni BBM na pinakasuhan na daw niya ang kanyang dating pinsan. Tapos, dating speaker, na pinsan niya. At hindi daw siya presidente ng pamilya. Presidente daw siya ng Pilipinas. So, ang tanong, bakit si Sandro nagpa-interview sa TV mo? Ibig sabihin, ay pinupunyeta lang tayo ng mga yan, ng mga Pilipino. Ibig sabihin po, kunwari lang lahat, kasuhan kunwari si Romualdez, laruin ni Buhing Rimulyan lahat. Tapos ipapakita sa tao na kinakasuhan nila si Martin Romualdez na tinuturo nila na iyan ang mastermind. No, hindi ako papayag na si Martin Romualdez ang mastermind. Ikaw, kasama si Sandro, mga delivery, yung nag-deliver na si Bernard Toby na Marino, nag-deliver ng 5 maleta kay Sandro Marcos doon sa Paway, ay kasama sa umayaw. So, ibig sabihin, tinakot na ng mga Marcos yan. Ganun lang po ang aking. Ngayon, ito papakita ko sa inyo, concrete evidence, solid evidence po ito. Pinakita ko sa inyo kanina, yung stasyon kung saan nagpa-interview si Sandro Marcos, pag-ari ni Romualdez. Ito ngayon, pakinggan natin yung sinabi ni BBM ng suna niya. Kakapunyeta talaga. Ayan, pakinggan natin. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Ha? Lahat ng kailangan gawin ay Kunwari ka pa, nagkwento ka pa. ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, Ha? mga kontratista, Mga nakulong ang walang kwentang tao. Ang hindi mo kinukulong yung ikaw, sarili mo. At saka si Sandro, na kumuha ng maleta. matataas na opisyal, Si Erwin Tolpo. pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain Ha? ng patong-patong na kaso labang Ha? dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin. Dating Tama. speaker, masakit na sa akin ito. Ha? Hindi ako Ulit-ulitin natin. Masakit man sa atin ito, sa akin ito.
upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa Sabi akin, mo, alis eh. ngunit kailangan nating gawin ang Ang tama. Loyola. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Ha! Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ha! Ha! Kunwari ka pa! Pangulo ka ni ano, ni Ben Reclamador. Ben Reclamador. Ako ay pangulo ng Alex, Pilipinas. Payas Torres. Ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ha! O ngayon, paano mo sabihin na pinakasuhan mo si Romualdez? Ah, ito, ipakita ko sa inyo, ini-interview ang anak mo sa TV station ni Romualdez, Prime TV. Ano, paano mo paliwanag yan? Paano mo paliwanag na pin-interview mo sa Prime TV na pag-ari ni Romualdez ang iyong anak? Sige nga. Ayan si Sandro. Tingnan natin, Prime TV, PRTV, Prime TV Media. Yan po ang katibayan ng mga tauhan na pala ni Romualdez si Ronald Llamas. Akala ko na ba anti-Marcos yan, anti-Romualdez? Yan. Hindi, kanina natutuwa ako. Tayo. Kasi baka Yan, sabihin nila, interview yan, ha? tuwang lahat eh. Diba? Interview yan. Natutuwa ako na, Sobrang layo. Katibayan yan. Ito ba yung dahil sa, nag-research din ako, kala sa yung panahon ng COVID, Ang interview na yan, yan ang katibayan ko na with several of the- ginuguyo lang ang Pilipino, niluloko ng Pilipino ng mga Marcos. Yung mga ayu-ayu. Kunwari, pag suna sasabihin na kinakasuhan na si Martin Romualdez. Pero ito ngayon, yung anak niya, ini-interview ng TV station ni Martin Romualdez. Anong makukuha mo dyan, Romualdez Tambe? Grabe. Ay, nako. Putang ina naman ito. Kalukuhan na lukuhan na talaga nangyayari dito. The job started presenting itself in the Ay, way. buhay. Parang nagulat ako because I would see others that were still there. Sabi ko, parang, alam ko na to. Ayan, ha? I got surprised Natuwang-tuwa how pa si much I Gago. actually learned. And then, so again, I consider myself very lucky. Kaya ako naman tinanong sa iyo, di ba yung baka akala nila Ito yung dahil mga tanong sip-sip. Ng putang ina ninyo. Mga tanong sip-sip. Ano ba kayo? Sino ba itong mga ito? Hindi ko kilala yung mga kasama ni ano eh. Ang kilala ko lang ito si Ronald Llamas lang eh. Michael Pahatin. Ano ba itsura niya? Matagal ko nang kilala ko. Bakit eh? Dr. David Guido. Si Alan Herman. Ay, nako. Mga tauhan kasi ito ni Romualdez si Pahatin. So paano mo ngayon sasabihin na magkaroon ng genuine na pagbabago sa Pilipinas? Kung ang number one na corrupt ay namimili ng TV station, si Prime Media po ay 50% ang pag-aari niyang ABS-CBN. So paano tayo magkakaroon ng tama nito? David Guido Ayan, kilala ko na. Okay.
Ay, nako. Puro mga nilukuhan ang nangyari. Sige, dyan na lang tayo. At least nakikita nyo na niluloko tayo. Paano ngayon ang totoong investigasyon laban kay Laban kay Martin Romualdez? Na kung yung anak mismo ni BBM ay nandyan, nagpa-interview kay Martin Romualdez. Ay, nako. Bahala na kayo dyan. Pakishare-share nyo na lang para malaman ng bayan itong lukuhan na nangyayari. Hanggang dyan lang muna ako.